So, kung masaya tayo sa material, swerte po, no? Kung hindi po sa material, mas maswerte kung meron tayong ganito. So, kaya po, kung merong pare or madre na talagang sincere, no? Mas masaya sila kahit wala silang material na bagay. Kasi ito po yung pakay natin. Ito yung layunin natin sa buhay, purpose in life. Know God, love Him, serve Him. So, may resulta po yun, no? Mapupunta po tayo sa langit. So, ituro po ninyo to sa mga anak ninyo, no? Importante po ito. Yung mga bata po ngayon, napakahirap, no? Kasi hindi lang po kayo ang magulang, maraming magulang yan. Tsaka, yung effect po ng environment natin, may effect po sa utak, physical utak. So, ito po, God created man in His own image. Nilikha ng Diyos ang tao, nakawangis niya, in His own image. In the image of God, He created Him, male and female. He created them. Ano to quotation, so paulit-ulit, no? Na in the image of God, He created them, male and female. So, ito po yung isang sinisira ng demonyo, yung gender, no? Male and female. So, dito po, sinisika po ng mga sa West, no? Yung Amerika, Canada, Europe, na ipasok po sa atin yung kultura ng LGBTQI. Tayo naman po, ginagalang natin yung mga may tendency. So, wala pong problema yun kung may tendency. Pero yung kultura na pinapasok, no, ay iba kasi. It goes beyond that. Beyond respeto, no? Tayo po may dignidad sa atin. Kasi siguro dahil tayo ay Kristiyano. Ang kultura po talaga natin ay ginagalang natin yung pagkatao ng bawat isa. Kaya lang pumapasok po yung ibang kultura, no, na iba yung tinuturo. Bakit natin ginagalang? Kasi po lahat naman tayo ay likha ng Diyos, no? Anak tayo lahat ng Diyos at kailangan po nagtutulungan tayo para mapunta po sa langit ang bawat isa. Tungkulin po natin yun bilang binyagan. No? Bilang binyagan. Sino po tayo? Tayo po ay may katawan at may kaluluwa. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Hindi po maaaring ipaghiwala yung katawan at kaluluwa. So yung katawan po natin ay yung ginagamit natin para ipahayag kung ano yung ating iniisip, ano yung ating gusto, no? It expresses our will, kung ano yung gusto natin at yung ating iniisip. So ang ating kaluluwa po ay hindi namamatay. So pag nilikha po tayo tulad ng Diyos, hindi na rin tayo mamamatay. Ang Diyos po, di ba? Walang simula, walang katapusan. Tayo pong likha, may simula, walang katapusan. So, pag sinabi po natin in His image, so meron po tayong intellect, meron po tayong kakayahan na mag-isip, at meron po tayong malayang kalooban, free will. No? So, kung ano yung gusto natin, yun po yung dapat kinikilos natin. Dapat po may integridad tayo. No? Hindi yung ang wala pong integrity ay iba yung sinasabi sa iba yung kaysa ginagawa. No? Hindi naman naniniwala, pero yun yung sinasabi. So, may integridad dapat. Kung ano yung gusto ng Diyos, ano yung gusto natin, at anong kinikilos natin, iisa. So, yung meron tayong, ito po yung kakayahan ng ating kaluluwa. May isip at may malayang kalooban. Sa ESP, sa eskwelahan ngayon, yung free will ay tinatawag na malayang kilos loob. So, tayo po, yung free will natin, yung malayang kalayaan po natin, yun po ang atin lang. Lahat po ng bagay na meron tayo, yung talento natin, yung katawan natin, yung itsura natin, lahat po bigay ng Diyos. Maaari po niyang bawiin kung kailan niya gustong bawiin. No? Pero yung ating kalayaan na pumili, yun po ang hindi niya gagalawin. No? Ayaw niya na tayo po ay maging robot o puppet. Kailangan tayo po ang mag-isip. Kaya, tingnan niyo po, kwento ni Adan at ni Eva. Binigyan ng Diyos lahat ng kakayahan sa kanila, parang naiintindihan nila. Alam nila ang Diyos, hindi siguro nila nakikita, pero nakakausap nila, di ba? Pag binasa ninyo yung scriptura,
nakakausap nila, alam nila na lahat ng bagay na meron doon ay nilikha ay para sa kanila, pero pinili nilang sumuway. Ang obedience po ay napaka-importante. Importante po na alam natin kung ano yung gusto ng Diyos para alam natin kung ano ang susundin. Kailangan po natin magdasal dahil po parati ang demonyo, pag nagturo po sa atin, may konting katotohanan. Hindi po, nung nilikha po tayo ng Diyos, pag alam natin na hindi totoo, hindi po natin pipiliin. Kaya po, ang presentation parati sa atin ay may konting katotohanan, ba? Yung sa paglaglag, no, ng bata, abortion. Ano yung sinabi? Palaglag mo na lang kasi mahihirapan ka. Hindi ka makakatrabaho at hindi mo yan kayang paaralin. Parang totoo yun, tapos sasabihin, yung ibang mga anak mo ay mababawasan ng kung ano mabibigay mo. Yun yung katotohanan na dapat mo hindi pakinggan sa demonyo, di ba? Dapat may panalig sa Diyos na tutulungan tayo kung gagawin din natin yung ating bahagi. So kung ano meron tayo, maaaring bawiin niya anytime, pero yung ating malayang pagkilos, malayang desisyon ay atin. Yun lang ang atin. Kaya nga sa dasal, sa may katapusan ng dasal, sabihin, ito yung hinihiling ko, pero bahala ka na ayon sa kalooban mo. Yung kinukuha po natin, ang ating kalooban dapat sana tugma sa anong gusto ng Diyos. So ano ang binigay ng Diyos sa atin para matulungan tayo? Binigyan po niya tayo ng konsyensya. Nasa puso po ng bawat isa ang konsyensya. Kahit po yung nandun sa preso, may konsensya. No? Lahat po tayo. Kaya lang, pag hindi po nahubo, tumitigas ang konsyensya sa masama. So yun po yung problema. Kaya habang maliit pa, dapat hinuhubo. Huwag puunin yung palaruin ng mga gadget hanggang medyo malaki na kasi may effect po yun sa brains. Physically, may effect. So dahil po meron tayong kakayahan, meron din tayong pananagutan. So tayo po ang responsible. No? So man has the ability to love. May kakayahan tayong magmahal. Binigyan din po tayo ng anghel. Bawat isa sa atin, kahit na sinapupunan pa tayo, may naka-assign na po na anghel. Tawagin po ninyo, kausapin ninyo ang anghel nyo, no? Para po maalala ninyo kung ano yung dapat sundin. Ang pinakakilala na anghel ay si Saint Michael. Ang demonyo po ay anghel na sumuway. So wala pong nilikhang demonyo, ang demonyo ang pinili nila maging demonyo. So ang itsura po ng demonyo ay opposite ng anghel. Kung gaano kaganda ang anghel, yun kapangit ang demonyo. Pero yung kanilang kakayahan, nandun pa rin.